Hi guys! Gusto niyo bang makinig ng kwentong alamat? So ngayon nga ay ang ating kwento ay about sa ang alamat ng bituin. So noong unang panahon guys ay walang makikitang buwan or bituin sa kalangitan na magliliwanag sa gabi. At sa Haring Buwan pa noon ay ninirahan pa sa lupa. Kilala siya isang matapang at hindi palangiting hari. At itong hari na ito guys ay talagang mapili. So maraming mga hari noon na gustong ipakasal yung kanilang mga anak na babae doon sa Haring Buwan na yon. Ngunit wala talaga ni isang tagumpay dahil walang maibigan si Haring Buwan. So sa di malayo sa kaharian ni guys ay may mag-asawang may anak na isang napakagandang dalaga at nangangalan itong Aurora. At grabe guys, kaya pala ito nagustuhan ni Haring Buwan ay talagang itong si Aurora ay hindi lang talaga maganda, kundi mabait din, masunurin at ito ay ubod ng ganda, ubod ng bait at magalang sa kanyang mga magulang. So nalaman ni Haring Buwan ang tungkol doon sa dalaga no, kaya mabilis niya itong pinahanap guys, mabilis niya itong pinuntahan at gusto niyang alamin kung ano ba, kung pwede ba na talaga itong maging asawa. So ayun, unang pagkikita pa lang nila guys ay gusto na talagang maging asawa agad ni Haring Buwan itong si Aurora dahil sa sobrang bait nito guys at sobrang ganda. Inalok ng kasal ni Haring Buwan si Aurora, ngunit tumanggi ito dahil meron na pala itong syota, meron na pala itong kasintahan, kaya ayaw niya kay Haring Buwan. Ngunit sa pagtanggi ni Aurora ay iniutos naman ni Haring Buwan na kung hindi magpapakasal si Aurora ay ipapakulong nito ang kanyang mga magulang. Grabe. So ayun, walang nagawa si Aurora kundi magpakasal sa Haring Buwan. Grabe no, sa pilitan talaga pala ang ginawa ni Haring Buwan para makuha niya si Aurora. Binigyan ni Haring Buwan si Aurora ng kumikinang na bato bilang pagregalo niya sa kanilang pag-iisang dibdib. At yung regalong yon ay kumikinang. Grabe, kumikinang siya kahit nasa malayo ka. Makikita mo talaga na kumikinang daw yung batong yon. Kahit saan magpunta si Aurora ay kitang-kita ni Haring Buwan ang kinang nito. So yun yung regalo ni Haring Buwan. No? Dinala ni Haring Buwan si Aurora doon sa kanilang kaharian. No? Ngunit napansin niyang si Aurora ay hindi masaya. Laging nag-iisa at laging nagmumukmok, ayaw lumabas. At ito ay laging umiiyak. So malungkot siya. Hindi niya mahal si Haring Buwan dahil nga meron nga itong kasintahan nga naman. Kung ikaw nga ang ipapakasal sa hindi mo mahal, 'di ba? So walang saysay ang kayamanan. So si Aurora, ang ginagawa ni Aurora dahil malungkot siya sa piling ni Haring Buwan, no. Lagi siyang lumalabas sa kaharian para i-enjoy ang sarili dahil hindi naman siya masaya doon sa palasyo ni Haring Buwan. So mas mainam na lang na lumabas siya upang doon magmuni-muni. Ngunit nag-isip si Haring Buwan na baka nakipagtagpo itong si Aurora, kaya pinamanmanan niya ito. Grabe. Grabe yung pagmamahal ni Haring Buwan doon sa kay Aurora. At sabay nito ay hinigpitan niya ang pagbabantay kay Aurora. So maraming kawal ang pinabantay doon kay Aurora upang hindi niya makaalis sa palasyo. Kasi nagtataka si Haring Buwan, bakit lumalabas lagi sa Aurora? Tapos hindi man lang niya ito mapasaya, 'di ba, sa palasyo. Baka iniisip niya tinatraidor na siya ni Aurora. Kaya pinabantay niya ito, pinagbawalan niyang lumabas sa kanyang kaharian. So ayun, nagmukmok sa Aurora sa kanyang kwarto at laging umiiyak. So lungkot na lungkot si Aurora, no, dahil itong si Haring Buwan ay lagi na lang nakasigaw sa kanya dahil nga ito ay hindi kasi maramdaman ni Haring Buwan na masaya sa kanya, kaya lagi niyang sinisigawan si Aurora. So isang hapon nagulat na lamang si Haring Buwan. Nung pagkagising niya ay sakalang din ang pag-uwi ni Aurora. So tinanong niya ito kung saan siya galing. Ngunit si Aurora ay nagmamatigas at nagpupumiglas at hindi niya sinabi kung saan siya galing. Kaya nasampal ito ni Haring Buwan. Nasampal si Aurora dito siguro or dito. Basta hindi sinabi yung saktong sampal kung dito ba o dito, no. So ayun nga, at nagkasakitan na. So sinaktan ni Haring Buwan si Aurora. Grabe.
Kaya't dahil sa pananakit ni Haring Buwan, ay bigla lang sinabi ni Aurora na hindi kita mahal. Kahit kailanman ay hindi kita minahal. So ayun, nabugbog na naman ni Haring Buwan si Aurora. Kasi nga, pinangalandakan ni Aurora na hindi niya mahal si Haring Buwan. Naku. So dahil sa pambubugbog ni Haring Buwan kay Aurora ay hindi kinaya ni Aurora yung lungkot, no, dahil nakakulong na siya lagi, hindi niya madalo yung parents niya kasi nga sobrang higpit ni Haring Buwan sa kanya. Sa tuwing magpapaalam siya na pupunta sa siya sa kanyang parents upang dumalaw ay talagang pinipigilan siya ni Haring Buwan. So hawak sa liig ni Haring Buwan si Aurora at lagi niya itong sinasaktan. Ngayon si Aurora ay hindi na niya kinaya, talagang nagkaroon na si Aurora ng sakit, hindi na kaya, pumayat si Aurora at naisipan niya, gusto niya pang mabuhay at ayaw niyang mamatay sa piling ni Haring Buwan. So lumaya siya, guys. Ngayon, madaling araw lumaya siya. Sa kanyang paglayas, guys, ay yung kanyang pulselos na dala-dala, guys, habang tumatakas siya, ay inihagis niya sa kalawakan. Ayun, nung lumayas na siya, so wala na yung pulselos niya. Hindi na alam ni Haring Buwan ang kanyang gagawin. Kaya hinanap niya ito ng hinanap. Ngunit hindi niya talaga matagpuan si Aurora. Hanggat sa kalawakan may nakita siyang mga kumikislap-kislap na mga parang mga perlas, ano ba yun. So inisip niya na lang yung mga batong niregalo niya kay Aurora, maaring yun ang kumikinang doon sa kalawakan. So yun na nga po yung bituin. So yun yung alamat ng bituin, no?